Kung additional na kapital ang kailangan mo, bakit ba ayaw mong tanggapin ang tulong namin ng papa mo? Nag-iisa ka lamang naman naming anak, kaya lahat ng amin sa'yo na rin. Magkano ba ang kailangan mo? 2 milyon? 3? 5? Arj! Typical ito sa aking mama. Ang isubo sa akin ang lahat para hindi na ako maghirap pa. Ang problema, hindi naman ako spoiled brat. Gusto kong lumago sa sarili kong sikap. Ayoko kasing maririnig sa mga tao na umangat lamang ako dahil mayaman ang mga magulang ko. Sila ang mayaman, hindi ako. Kung yayaman man ako, ang gusto ko'y dahil sa sariling sikap ko. No thanks ma, nakausap ko na ang loan officer sa bangko ko. Pahihiramin daw nila ako ng halagang kailangan mo. At magkano naman ang interest? Tanong ni Papa. Mababa lang dahil maganda naman ang credit history ko. Sagot ko. Bakit ba magbabayad ka pa ng interest kung pwede ka namang bumawa sa iyong trust fund? Si Mama uli. Ang kulit. Sinabi ko na ang gusto kong pagsumikapan ito ng mag-isa. Mahirap bang intindihin yun? Ma, how can I strongly build my credit standing kung hindi ako magbibuild ng credit history sa mga financial institutions? Hindi na naman iya ako kinulit pa. Ikaw, Tristan ha, pag-iiba ni Mama sa usapan. Nababalitaan ko sa mga empleyado mo na halos doon ka na natutulog sa opisina mo. Ano ka ba? Nagpapakamatay ka na ba sa katatrabaho? Hindi mo na nga. Kailangang magtrabaho. Nagpapakapagod ka pa riyan. Pati ba naman yun nakakaabot sa inyo? May mga mata at tenga ako sa kumpanya mo. Parang sinabi niyo na sa akin na may mga huda sa payroll ko. Concerned lang naman sila sa'yo. Concerned? Usip-sip lang kay Mama. Bahala sila. Basta ako gagawin ko ang gusto ko. Ako ang boss ng kumpanya ko. Kaya't ako ang masusunod. Sara, uuwi na po kami. Pagpapaalam ng ilan sa mga nahuhuling empleyado ko sa opisina ngayong araw. Sige, ingat kayo. Thank you, sir. Sabay-sabay nilang sagot. Pakilak na lang ng main door, please. Sabi ko sa security guard. Opo, sir. Pero, may dumating po kayong bisita. Sinabi ko nga po na sarado ng opisina, pero nagpupumilit po siya. Kilala niyo po siya. Sino raw ba yun? Tuloy-tuloy lamang ako sa kinukuting-ting kong CPU. Rhea raw po. Natigilan ako na para bang biglang-bigla na lamang tumigil ang pag-iikot ng mundo. Pagamat hindi ko talaga matukoy kung ano ang eksaktong nararamdaman ko, between excitement ba o pagkainis. Sige na, papasukin mo. Nag-aalinlangan kong sagot. Nasa proseso pa ako ng pag-absorb na naririto nga siya sa nakita ko, na siyang pumapasok sa loob ng aking opisina. Para nag-slow motion ang pagdating niya. Maya layo pa lamang ay amoy na amoy ko na ang samyo ng pabango niya. Ang ganda lang niya, lalo pat mahaba na ang maganda at makintab niyo. Buhok. Naka-business attire siya, naka-pinstripe na coat na nakamatch ng kanyang pencil cut skirt. At naglalakad din her with 3-inch high-heeled shoes. Pinlano kong sungitan siya o supladahan. Naiinis kasi ako sa kanya. Nabubugnot sa walang pasabing pang-iiwan niya. Para ano? Para magpakita ngayon na walang nangyari. Sa kasawiang palad, hindi nangyari ang plano kong iyon. Lalo na nang makita ko na nang malapitan ng kanyang mukhang nasasakluban ng matinding kalungkutan. Tristan, yumakap siya sa akin. Humahagulhol. Nakahahawa ang kanyang pagtangis, kaya hindi ko na rin napansin ang pagtulo ng aking sariling mga luha. Patawarin mo ako kung hindi ako nakapagpaalam. Sabi niya habang sapu-sapu niya ang aking mukhang malapit na sa kanyang mukha. Iyon kasi ang naisip kong paraan para hindi ka nasaktan ni Nicole. Walang hinto ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nang malaman ko ang nangyari sa'yo, sinisi ko ang sarili ko. Sinabihan na kasi niya ako na papatayin ka niya. Ako at ang lola ko kapag nakapagkita akong muli sa'yo. Pero naging matigas ang aking ulo. Hindi ko matiis ang mga ngiti mo, ang mga yakap at hilik mo ng araw na yun. Sa kabila ng pagbabanta niya, nakipagkita pa rin ako sa'yo na siyang ikinapahamak mo at ng lola ko. Hindi ko gustong iwan ka, Tristan. Ang sakit-sakit sa loob ko na hindi man lamang ako nakapagpaalam. Pero mas minatamis ko na yun kapalit ng kaligtasan mo. Napahagulhol na rin ako sa narinig ko at niyapo siya ng mahigpit na mahigpit. Hindi ko inakalang matutunaw ng ganun-ganun lamang ang 7 taong pagkainis ko sa kanya. Inis na napalitan ng labis na pananabik sa matagal na panahong pangungulila ko sa kanya. Hindi ko na napigilang hilkan ng kanyang mga labi ang nagbabagang mga halik kong ginantihan naman niya. Para kami mga baliw na nagpaikot-ikot na magkayakap at naghahalikat sa bawat sulok ng aking opisina. Halos mapunta na nga sa akin ang lahat ng kanyang lipstick. Hinawi ko muna ang lahat ng mga gamit at papeles sa ibabaw ng aking lamesa bago ko siya binuhat ng paupuro. Dali-dali niyang tinanggal ang aking sintron at pagkatapos ay binuksan ang aking
At zipper, hinata ko ang kanyang balakang, inililis ang kanyang balda paket sa kanyang babang. Pinaghiwalay ang kanyang mga hita at saka hinawi ang pundiyo ng kanyang ibaba bago ko idinin ang aking sarili sa kanyang gitna. Akala ko hindi ko na mararanasan itong muli. Niya, I miss you so much, Tristan. Same here, Rhea. Same here. I moaned close to her ear to intimately tell her how much I want her. Halatang sabik na sabik ako. Halos magiba ko na kasi ang lamesa ko sa bawat pagsulong ko. Masinigpitan ko naman ang paghawak ko sa kanyang balakang. Gusto ko rin kasing maramdaman niya ako at makitang nararamdaman nga niya ako. Oh, Tristan, paulit-ulit na sigaw niya sa bawat tiin ko. Lalo naman akong ginaganahan kapag nararamdaman ko ang kanyang sunod-sunod na pagdaing. I love you, Ray. Hinihingal na bulong ko. Right after we reach our peak. I love you too, Tristan. Sagot naman niya. Pagkasabi niya ng kanyang mga huling katagay, bigla na lamang umandap ang mga ilaw. Napatingin kami sa paligid nang bumilis ang pag-fluctuate ng kuryente. What is happening? Tanong niya sa akin. I have no idea. Sagot ko. Ngayon lang ba nangyari ito rito? Oo halika umalis na lang tayo rito. Doon lang tayo mag-usap sa kondo ko. Malapit naman yun dito. Tumangulang si Rhea. Papalapit na sana kami sa pintuan nang biglang sumara ang pinto. Napaigtad kami ni Rhea sa nangyari. Wala talagang kadala-dala, Rhea. Sabi iyon ang nakakapangilabot na tinig na nagmumula sa kung saan. Halos takasan kami ng ulirat nang maaninag namin ang imahe ng isang kakilakilabot na babae. Nakatayo ito sa isang sulok ng aking opisina. Marapasiksik naman kami ni Rhea sa isang sulok na malapit sa pintuan. Akin si Tristan. Akin lang. Tristan, bulong sa akin ni Rhea. Hindi naman kamukha ni Nicole ang nilalang na iyon. Pero malakas ang kutob ko na ito yung mismong demonyong gumamit sa imahe ni Nicole para akitin ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo nang nararamdam kong umaangat na ako papalayo kay Rhea. May kung anong persang humahatak sa akin papalapit sa kilabot na nilalang na iyon. Dinig na dinig ko ang pag-iyak ni Rhea na mas lalo namang tumindi na magkalas na ang pagkakahawak ng aming mga kamay. Katapusan ko na ba? Malapit na ang lumulutang kong sarili papalapit sa demonyo nang bigla na lamang bumukas ang pinto. Tito Tristan, boses iyon ng isang batang lalaki. Si Jasper ang panganay na anak ng matalik kong kaibigang si Jason at ng asawa niyang si Helga. Madalas silang pumunta rito kapag niyaya nila akong sumama sa kanila para kumain sa labas. Umalis ka rito, Jasper. Hiyaw ko. Isama mo ang tita Rhea mo. Tumakas na kayo. Nakapagtataka namang hindi man lang natakot ang bata. Imbis na sundin ako, lumapit pa ito at hinila ang kamay ko papalayo sa demonyo. Lubayan mo ang tito ko. Pangit, sigaw ni Jasper sa demonyo. Natanaw kong pumasok na rin sina Jason at si Helga. Nabuhat-buhat ang bunso nilang si Helena. Pinagtutulong-tulungan nila akong hilahin papalayo sa demonyo. Habang nagaganap ang mga pangyayari, nagtataka naman ako na parang hindi na nagugulat ang pamilyang to sa kakilakilabot na nilalang na katulad nito. Nabalik ka ba sa impyerno o sisilid kita rito? Sabi pa rin ng batang si Jasper sa demonyo. Ipinakita nito ang isang maliit na gininto ang botelya na dinukot niya mula sa kanyang bulsa. Narinig namin ang kakilakilabot na pag-atungal ng demonyo na ngayon nagpakita na sa tunay nitong anyo. Mukha itong dragon na maraming sungay. Meron itong 6 na pakpak na maraming mata. Nakita kong itinaas ni Jasper ang kanyang kanang kamay at ikinilos niya na parang mayroon siyang sinasakal sa hangin. Habang ginagawa niya yun, ay napansin na rin namin na tila nasasakal din ng demonyo. Umaatungal na nga ito na tila nasasaktan. Lulubayan mo ang tito ko o patitikimin kita ng sakit na higit pa sa lupit ng imperno. Natutulala ako sa inaasal ni Jasper. 6 na taong gulang lamang ang batang yun. Pero kung magsalita ay parang mas matanda pa sa akin. Hinila ako ni Jason sa likod niya. Nilapitan naman ako ni Helga at niyapakap ako ng malayang braso nito. Yumakap na rin sa akin si Rhea na niyakap ko rin naman ng mas mahigpit pa. Mukhang nagmamatigas pa ang demonyo. Nang dahil dito'y muling kumilos si Jasper. May dinukot itong isang maliit na gininto ang botelya mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang maliit na botelyang yun at para ng maliit na black hole na hinigop ang demonyo papasok sa loob. Pagkatapos itong higupin ang kabuuan ng demonyo, muli itong tinakpan ni Jasper at sinilid sa kanyang bulsa. Ayos na tito, kumindan ito. Ayan, wala nang gagambala sa inyo. So paano, sasama ka ba sa family dinner namin tonight? Maangas na tanong sa akin ng batang si Jasper na kung makaastay para bang walang nangyaring kababalagan. Nagkatinginan muna kami ni Rhea bago ko natanaw si Jason na umiiling-iling. Napansin ko rin na humahagikik sa tabi niya si Helga. Sa buhat pa rin ang batang si Helena. Pasensya na kaya Jasper pare, sabi ni Jason sa akin. Marahil ay para sa nag-uumapaw na confidence sa katawan ng kanyang pangalan. Alam mo na siguro kung kanino nagmana.
Tatawa-tawang sinabi niya. Ganon din kasi ang personality ng kanyang kabiyak na si Helga. Hindi ako makagalaw. Pareho kami nakatulala ni Rhea. Kapwa nagtatanong kung anong meron sa batang yun at kung paano niya nagawa ang mga bagay na yun. Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo pare, bulong ni Jason sa akin. Sa ngayon isipin mo muna kung paano kayo makapag-uumpisang muli ni Rhea at kung paano niyo hahabulin ng nawalang oras. Salamat pare, sagot ko. Maraming salamat. 7 taong kaming nagkahiwalay, kaya't hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Bawat araw simula noon ay para kami mga baliw na hanap-hanap ang isa't isa. Bawat araw sa kabila ng aming kaabalahan sa kani-kanyang mga karere, nakikita kami sa gabi para magkasama sa magdaro. I'm getting tired of this. Biglang sinabi sa akin ni Reyes ang gabi. Anong ibig mong sabihin, Rhea? I'm getting tired of this setup, this kind of life. Hindi ganitong buhay ang pinangarap ko. Kinabahan ako. Plano kaya niyang makipag-break sa akin? Huwag naman sa sana. Guguho ang mundo ko kung nagkataon. Sa kanya na kasi umiikot ito. Simula nang muli kaming magkasama. Anong kailangan kong gawing iba para mapasaya kita, Rhea? Sabihin mo sa akin gagawin ko. Kahit ano, huwag mo lang akong iiwanan muli. Iiwanan? Sira. Nakangising tinapik niya ang aking balikat. Ako ang may kailangan gawin. Like what? My career is taking too much from the life I want. I want to give it up. Napatulala ako sa sinabi niya. Aanhin ko bang maraming perang kinikita ko? Kung ninanakaw naman ito ang buhay na gusto ko, ano bang buhay ang gusto mo? Lalong tumindi ang kaba ko. Nag-aalala na hindi ko makakaya ang uri ng pamumuhay na ninanaisin na. Yung simple lang, pero fulfilling and rewarding. Like to be your full-time wife and mother of our kids, taking care of you as we both watch our kids grow up and live their own lives. I'm stunned. Rhea, bumukal ang luwa sa aking mga mata. Let's get married, Tristan. Let's legally make love every day and have babies. Nakangiti niya habang pinupunasan ng aking mga maluwa. Pwede bang pag-iisipan ko muna? Strict kasi ang parents ko eh. Biro ko sa kanya, saboy sa po sa aking magkabilang dibdib. Humalakhak siya. Strict, pinamimigay ka na nga sa akin ng mama mo eh. Hinalikan niya ako sa may panga, which eventually progressed to making out and making love all night long. 2 months after that, she did what she said she wanted to do. She gave up her career, married me and became a full-time wife. Ang kagandahan sa kanya, she really is a very simple person na walang kung anumang magarbong luho sa kanyang katawan. She can afford dozens of high-end luxury cars, but she prefers to have a regular SUV car that will fit a family, our future family. She can afford to live in high-end luxury houses, but she prefers to live in a simple yet quiet townhouse I provided.